Pumunta na lang ako ng Maynila, magkano rito? 450 plus. No, ilagay natin sa 450 plus, doble, ilagay natin sa ganung posisyon. Wala kang mabahay, iswada ka. Kaya nga po, kumbaga parang, kaya nga dapat ma-abolish din yung regional wage board niya. Kasi unang-una, bakit? Magkano ba shampoo sa Sulu? Hindi pala 5 piece, 6 pa o 7. Kung anong presyo dito, yun din ang presyo ron. Bakit kinakailangan mas muna sahod doon? Para wala, halimbawa ito. Meron tayong national minimum wage law, di ba? Batas yun, di ba? Pag sinabi ng national, pambansa, bakit nagkakaiba ang pasahod sa Metro Manila at pasahod sa Manila na Lalawigan? Tinutulan nyo rin ito, sinuli pa rin nyo, pinag-aralan pa rin nyo. Matagal na po namin tinututulan yung patakaran na yan ng ating gobyerno. Yun na nga po, ang Imperial Manila, akala ng mga nandito sa Manila, sila na lang ang dapat mabiyayaan. Lahat po ng mga congressman natin, mga senador, puro mga taga-Metro Manila, bagaman na sinasabi na regional origin nila, yung mga Cebuano sila, mga taga-Mindanao sila, pero ang mindset nila, mga taga-syudad sila. Kaya ang higit na maraming mamamayan na puro mga nasa kanayunan, hindi nila nakukonsulta. Hindi nila pinoconsider ang sitwasyon talaga ng mga mamamayan na nasa mga lalawigan natin. For example, yan pong imagine a family of 6 in the IRMM region earning only 250. Saan aabot yun? Magpapaaral lang anak yung tao, bibili ng bigas, bibili ng ulam, kuryente, tubig, lahat, pasahe. And nga pala, nabanggit niyo po yung wage law. Always, lagi naman namin iginigit sa GMM Katipunan. Ngayon mismo nagsasabi, dapat ang kitaan ng isang pamilya. Yung living wage na sinasabi, paulit-ulit po namin ipinapaalala ito sa kanila. Ang living wage sa Pilipinas yan, dapat kumikita ang isang pamilya na 1,016 pesos a day to be able to live decently. Yung ang minimum wage sa Metro Manila, di wala pa sa kalahati. 1,016 na yun for a family of 6. Ano pong mangyayari? Kung ganyan na ganyan, ang Pangulo natin, nakita nyo naman yung Paleya, banggitin ko na, kasama natin sila sa Nayo 1. Yung grupo ng Paleya, regular na yung mga tao, may union pa yun. Tinanggal ng management, kanino kumampi si Pinoy. Palibasa kapitalista din siya. So sa uri niya siya kumampi. Ano mangyayari, Kuya Ed, kung ganyan ang ganyan? Sa tagal ng mga usapin ng pagkilos, sa lahat ng uling sektor ng ating lipunan, ang isinisigaw ng Crisanto Evangelista noong 1935 nang itatag ang unang unyong pambansa at itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas. Yan na ang awitin eh. Bakit hanggang ngayon, yan pa rin ang mga titik na kinakata natin? Paano po ang mga nagiging pinunumpayan natin galing sa uri ng mga sanay magsamantala? Ano ba nangyari kay Kaanto? Hindi po, 1930, itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas, pero 1902 pala nag-union na sila sa Union Impresores sa imprentahan kasi workers. Nandun na tayo eh. So ano ang balak ninyo? Anong balak ninyo? Mapapalawak pa ba ang kilusang union? O mananatili tayong pira-piraso sa pakikibara? Ganito po, ang KMM Katipunan, nakapalo po kami sa nagkaisa. Ito po yung broad coalition ng iba't ibang labor center, PUCP, NCL, National Confederation of Labor, ang APL, at iba po, AGLO, nakalimutan ko na po yung bulisan. Pero yung sinasabi mo nga naghiwa-hiwalay, ngayon po, nagsasama-sama ulit ngayon, may ganung mga attempts ulit. Magkikita-kita po tayo sa Mayo 1 sa Espanya, sa may Moraita po. Ang ano po nga? Bakit dati? Nagkakasundo na. Bakit Moraita na lang? Hindi Plaza Miranda? Yun po yata yung technique na maigawad eh. Okay. May i-raise tayo, yung batas ng pasahod. Pambansa ito, yung National Minimum Wage Law. Di ba? Pag sinabi natin national, kailangan taga-bunto ka man ng tralala,
o ng abracadabra kung ano ang sweldo ng manggagawa sa Metro Manila dahil national ang batas, national ang application, di ba? Okay, tanungin natin, mula sa isang party list na organization na ngayon ay nag-aalok ng kanyang serbisyo sa bayan, si Atty. Edel Morales. Magandang umaga po ulit. Magandang umaga po, Kaen. Ano mo yung pangalan ng partido ninyo at anong numero po kayo? Ito po ang ating kinakatawang partido. Ito po ay nasa numero 55 sa 55. Balota. Okay. At ang official name po niya ay 1AA Mover. 1AA Mover. So meron mo ba kayo nire-represent sa 1AA Mover na particular na sektor? Ang katotohanan po niya na ang ating pong kinakatawan ay ang lahat ng sektor ng lipunan dahil po ang ating advokasya ay naukol po sa tinatawag na moral recovery or value. Okay. At pag ito po ang ating pag-uusapan, ay wala po siyang pinipili na sektor o antas ng lipunan. O kaya ito po ay nakapatungkol sa kakuha ng ating bansa. Okay. So, kailan pa po isinilang ang AA Mover? 1AA Mover? Kailan pa po isinilang? Ngayon pa po ba? O ilang taon po ito? Ito po ay naitatag kung yung nagkakaroon about a year. It was organized well ahead of time. Pero bago po yun, ito po mga grupo, mga kalikulan ng mga kagrupuhan na siyang buo ng A-Mover ay sila po ay nasa kanila po ng katulad po ng sektor ng mga chaplain, mga Pastors, mga Christians. So, yung claim na ito po ay multi-sectoral nature. Okay. Sige po. Mamaya ilalahan natin ang mukha ng AA Movers. Pero bilang abogado, gusto ko lang malinawan itong problema na nagagawa natin. Kung pwede kayong magbigay ng inyong panahon. Dahil sabi nyo, you are representing all sectors of our society. We have the National Wage Board Committee. We have the National Minimum Wage Law. That when we say national, it means all other than must be covered equally. But the implementation we are experiencing now, as raised by Carlos Salas, pag Metro Manila ka, 450 ka. Pagka probinsya ka, 250 ka. Nabanggit niya na kung siya'y taga-ARMM, ba't pa ako magtatrabaho dito sa ARMM? Di sa Manila na ako, doble ka. Pero ang problema, pagdating nila dito, wala ng bahay. Di ba? So, baka 50 pesos din ang matira kada araw. Sa usapang legal, Atty. Morales, sir, may nakikita pa kayo ditong baluktot sa implementasyon o tama ba ang implementasyon ng National Minimum Wage Law? Alam niyo po kasi itong ating National Labor Code ay nabuo po sa pamamagitan ng pag-aaral. Ito po ay halaw sa mga labor codes sa ibang bansa. Alam naman po natin historically, meron pong dalawang magkatungkol na interes ang kapitalismo at labor. Sama po natin dito mga peasants dahil part of labor dito, mga peasants, mga farmers. Historically,